Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Bigyan natin ng opinion, ng reaksyon. Itong dalawang videos na kumakalat ngayon dito sa social media. Isang video na panakot or scarecrow na ginagamit ng mga DDS para tigilan na ang pangbabash sa mga Duterte, at isang video naman na siyang salungat dito sa kumakalat na panakot or scarecrow na ginagamit ng mga DDS. Panoorin natin itong mga ka-Wonder dahil kapupulutan natin ito ng mga aral at silbing leksyon para hindi tayo nagsasalita o nagbibigay ng mga opinion na siyang mali-mali at nakaka-impluwensya pa tayo, since we are content creators, influencers, mali ang ating pong sinasabi. Yan pong ating pag-uusapan ngayon mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, pag-usapan natin itong video na isang supporter ng DDS. Actually, this video has been posted in one of our GCs na pinost ng isang DDS supporter, no? At ito nga ang sinabi niya rito. Mapapanood natin kung paano niya ginamit na example si Eman Manuel Atienza, na kaya raw po namatay dahil daw sa pangbabash niya kay Duterte, na mayroon pa siyang sinabing cause and effect. Well, panoorin natin mga ka-Wonder at bigyan natin ng opinion, reaction bawat punto. Well, Eman Atienza pala ay ito ang ginawa niya noong nakulong pala si Duterte sa ICC. Ayan. So guys, naging masaya pala siya dyan na nakulong si Duterte, okay? So first off mga ka-Wonder, sabi niya naging masaya daw si Eman nung nakulong si Duterte. Well, anyway, hindi lang si Eman na naging masaya nung nakulong si Duterte. Millions of people. But since we Filipinos, we are sympathetic, we are compassionate. It is part of our human trait na naawa tayo kahit nga masamang-masama yung tao, kaaway natin kapag namatay, kapag nasakit somehow sa ating puso, nakakaramdam din tayo ng awa. Well, anyway, sabi ng mga ibang mga may opinion na napapanood natin, pakulo lang yan. Knowing that Duterte is a strategic person, no? Na para kaawaan siya. Ibigay na natin yan na talaga nakakaawa kasi matanda na. Pero yung ICC po, walang ganung panuntunan. Hindi mo pwedeng i-excuse yung age, yung sakit, para hindi ka tuluyang ilitis at parusahan. Wala pong ganyan sa ICC. So guys, 'di ba? Ang lahat na kumakalaban kay Duterte ay namamatay. What? Yes, 'di ba? Ito yung So yan po yung panakot nila. Lahat daw ng kumakalaban, take note of the word, lahat ng kumakalaban, mapa social media, mapa behind the camera, namamatay. So ibig sabihin dapat milyon-milyon na pala ang namatay. This is just a circumstantial, no? This is nagkakataon na talaga namang mamamatay ang tao for certain reasons. May sakit sa puso, yung mga nagmumukbanga namamatay. Dahil bakit? There must be reasons behind. Alam naman natin, syempre kain ng kain, namamatay. O maybe yung mga ibang namamatay, may mga underlying diseases and sickness na. Kaya sila po'y namamatay. In the case of Eman, meron na po siyang history na siyang na-trigger. Okay, na-trigger po ito. Of all those who can comment about psychological health, isa po ako sa pwedeng magbigay ng opinion. No, ito si ate, obviously, wala siyang ganun knowledge. Tuloy natin mga ka-Wonder. Paraan naging vlog ko, itong lalaki na ito ay namatay din ito dahil na heart attack, dahil siya ang laging nagbablog tungkol kay Duterte. So guys, ngayon itong si Eman pala ay kontra Duterte din pala siya. Ayan o, ginano niya pa o, pinagtawan-tawanan niya dyan na nakulong si Duterte sa ICC. So guys, si Eman pala ay nagpakamatay. May depression siya, kaya hindi niya na-handle, nagpakamatay daw siya, okay? So guys, dahil sa mga hate comments, sa mga bashers, so marami daw siya na ipon-ipon yung mga anxiety niya, yung mga nakaraan ng mga bata pa siya, yung mga inaano siya ng yayan niya, minamaltrato daw siya, ganun. So guys, nag-ipon-ipon yun hanggang siya ngayon naging sikat siya, mga bashers niya. So guys, hindi ba natin masisisi ang mga tao kasi nga siya mismo, tingnan nyo masaya siya na nakulong si Duterte. So tapos ibabash. Itong sinasabi ni ate na hindi raw ma-handle ni Kim. That's possible. Those are factors dito sa may mga ganitong condition. May condition kasi si
at tsensa na psychological na maaring hindi niya na-handle. Kasi this is manageable, sa tamang treatment, sa tamang may mga paraan dyan. Pag-iwas sa mga negatives, sa mga nababasa, sa mga pagod, puyat, stress. Because Eman, I think, for me, as I can see her, she is also a content creator, if I'm not mistaken. She was a very busy person on interacting with different personalities, iba-ibang tao. So, hindi niya may iwas. Of course, mapapagod yan, mag-iipon-ipon niya mga opinion, yung mga nakausap niya, kahit sa kanyang pag-iisa. So, yun yung mga factors possibly na nag-accumulate. Perhaps, sabihin na natin, sabi kasi rito ng ibang mga nababasa natin is yung mga nagbabash daw sa kanya. I'm not sure about that, but it could be possible factors if you're not able to handle. Ka ng tao, ma-depress ka na. So sino nga ba? Sino nga ba ang nag-cause at sino ang effect? Syempre siya ang cause, ang mga basher effect. So guys, wag na wag talaga kayong mang-bash. So yun nga raw nang-babash daw siya. Tapos hindi niya raw ma-handle. Ito, nasagot niya ng opposite nga lang. Paano ma-handle? Kasi nga meron siyang depression. Something is not balanced sa kaya Eman. Meron na siyang psychological problem. Natural kapag binash siya, hindi kagaya ng mga normal, na when they are being bashed, meron silang outlet, Ito kasing mga ganitong tao, mga intellectual tao yan, na they focus, they process, sometimes masyadong deep sa kanila yung mga ganun bagay. Sensitive. Yung mga may psychological problem, they are sensitive. So these are the factors na hindi naintindihan nitong mga iba pang nababasa ko na kung ano-anong negative yung kanilang pong mga sinasabi. Nasa despite to sa katayuan o sinapit ng isang tao, some are rejoicing. Ito yung mga evil people. They are rejoicing, o sa sinapit ng isang tao, sa plight o sa sinapit ng isang tao na hindi maganda. So tuloy natin to. So guys, wag talaga kayong mang-bash kung hindi nyo kayang ma-handle ang depression at anxiety nyo kung balusan kayo ng bashers. Okay? So kagaya nito siya, So guys, totoo nga itong sabi ng isang followers ko sa TikTok na lahat ng kumakalaban kay Duterte ay binabalikan sila yung nauunang namamatay. Okay, disclaimer lang, This is a fake news na naman. Obviously, Duterte ito, I'm sorry, kasi mostly pag Duterte, mga DDS, nababasa, naririnig natin, fake news agad. So pag may nakita agad ako na Duterte post, hindi ko na agad yan pinapansin dahil I assume fake news agad yan. Kagaya nito, lahat daw ng nagbabash, ginagamit nilang scarecrow, kay Duterte ay namamatay. Bigyan natin ito ng mas malalim na insight mamaya. Medyo kasi ignorante itong si ate. Medyo siguro ito ay makabaryong kaisipan, kaya ganyan siya magbigay ng opinion. Na ang matanda doon sa ICC kahit nagakurog-kurog nga pero hindi pa rin namamatay. So sila ang lahat ng mga bashers, sila ang naunang namamatay na bashers ni Duterte. May kasabihan tayo, sabi sa gera, war is old man talking and young man dying. Ibig sabihin yan, yung mga hari, yung mga leaders na nag-uutos lang, nagsasalita, nagko-command, they are still alive. But the soldiers who are in front, dun sa frontliner sa gera, of course sila yung namamatay. Yun po ay synonymous lang yung konsepto dun sa sinasabi nito. Na sinabi niya nga na kahit daw si Duterte matanda na, I'm not wishing any harm kahit naging masama itong si Duterte sa paningin natin. Dahil sa nakita naman natin, kaya nga siya nandun sa ICC. Tayo hindi lang po tayo nagsasalita based on our opinion, na yung opinion naman natin, karamihan, ay mga tao naman ngayon, meron naman siyang rationality sa isip, na they give their own opinion based on what they see, what they experience. At dun, the living evidence, proof is Duterte is now in ICC, na siya po ay nililitis at yun po ay may mga ebidensya. At ang ICC po hindi po yung putyo-putyo na court na siyang pwede mong uto-utuin, pwede mong bayad-bayaran, na hindi po ganoon. At hindi mo pwedeng i-pronta yung matanda na ako, kukurog-kurog na, sabi niya. Hindi po yan uso. Dahil tinitignan dito kung ano yung ginawa mo. Especially leader ka ng bansa. People are looking up to you. They are hoping that somehow you will help the country. Iaangat mo, ibabangon mo yung bansa. Pero
in the eyes of those people who condemn him, na sinasabi mong bashed him, iba po ang nakikita nila. They oppose, they condemn kung anong ginagawa ni Duterte. But we, as Filipinos, we are still sympathetic and compassionate. Dapat i-balance natin yon sa hustisya. No? Hindi lang puro awa. I-balance natin kasi yung mga nabiktima kawawa rin, umiiyak din po yung mga yan. Yung mga during those days na sinasabi ng iba, na dark days of their lives, dahil sila po ay biktima at nakita nila kung paano na control. So sinasabi nitong si ate na parang ginagamit niyang panakot, no, na scarecrow, medyo kulang ito sa talagang realidad, no. Although may mga sinasabi rito sa Biblia, ito po ay biblical facts na sinasabi na alam natin the Bible is the best-selling book. This is the most accurate book at talagang even yung mga matatalino kahit sa korte ito yung ginagamit, no, parang panuntunan para ikaw ay magsabi ng totoo. Sabi rito, warning against supporting evil and corrupt leaders. Mas pagbasihan natin, hindi lang yung sabi-sabi. Sabi sa Proverbs 29:2, NIV version, when the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan. Exactly. Based on the investigations, based on the testimonies. This verse clearly says that when evil leaders, no, especially if you are a president, the nation suffers. The evil leaders are in power. This is not just singular. This does not refer only to the president, but to all evil leaders. Na hanggang ngayon, meron pong evil leaders. Kikita naman natin, nakaupo yan sa kapangyarihan. They are puppeteered ng pera ng kapangyarihan. No, dahil alam naman natin na ang pera ang lahat ng ugat. Dahil sa pera, kung ano-ano ng kawalangyaan at kademonyohan ang kanilang ginagawa. So ano mangyari? Magsasuffer yung bansa. Ito may bansa natin. Supposedly, dapat mayaman na tayong bansa. Ang daming mga bansa. Noong araw, tinitingala tayo I can still remember that way back then when I was a boy. Kung paano tayo tinitingala. No? Dahil yung aking father is involved sa mga taong kilala at nabibigyan tayo ng mga informasyon na da-download natin. Kaya nung lumaki tayo, nadadala natin. So, nagsasuffer yung bansa hanggang ngayon na supposedly dapat mayaman na tayo dahil maraming strategy na ginagawa ang Pangulo. Pero bakit? Dahil imbis na mapunta sa mga proyekto para sa ikaluunlad ng bansa, pumupunta sa bulsa nitong makakapal na mukhang mga politikong magnanakaw. No? So, ano mangyari? Ito ay hindi superstition. Gaya ng sinasabi nitong si ate, no, na may pagka-superstition. It's a spiritual and moral truth. Ito po ay totoo, mga kaibigan. Another, do not support or join the wicked. Malinaw na sa panahon natin. Ang daming sumusuport na akala mo neutral in the beginning and then in the middle until the end, makikita mo na meron palang kinikilingan. And then to find out na meron palang sabwat at medyo naambunan din pala. Sabi sa Exodus 23 verse 2, you shall not fall in with the many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit, siding with the many as to pervert justice. Binabaluktot mo yung justice para kampihan lang yung isang taong baluktot. Dahil bakit? Dahil sa pera. Dahil sa buwat ka. Na kapag ito ay kinontra mo itong baluktot, damay ka kasi ikaw ay baluktot din. So yun lang po nakakalungkot, ano? Sabi nga nitong napanood kong isang post, sabi niya, may mga bansa na they are meritocratic, they are like this, hindi kagaya ng bansa natin, na tayo ay nabubuhay sa mga politiko, na tumutulong, na parang patronage, constitution, parang ganun ang dating, ano? Na paambunan lang tayo ng pre-haircut, pre-tuli, yun lang, parang ang tingin na natin sa kanila patron. Pero in fact, hindi nila nagagawa yung kanilang trabahong totoo. Dahil yun, dapat meritocracy. Bago umupo,
Nasala, walang bad record, maganda ang record, matalino, may honors, para yung bansa natin. At of course, number 1 doon yung may takot sa Diyos. At walang bahid ng korupsyon. At laging namomonitor. Kapag may nakitang mali, kagaya ng ginagawa ni BBM, tanggal agad. Alis ka sa pwesto. Ganun. So nakikita ito pero hindi po ito pinapalakpakan. Bagkus siya pa yung kinokondemn. Ibig sabihin nito mga ka-wonder, supporting wrongdoing even when many people do makes one conflict in evil. No? Kapag kahit isa, ikaw na lang tumayo na mag-isa lumalaban sa evil, talagang halos lahat ng na kumakampi sa masama magiging kalaban mo. So, good thing is marami pa rin nasa tama dahil yung mga tao ngayon is namulat na yung isipan. Konti na lang po yung medyo sinasabi natin mga bubing. Kaya ako narinig nyo to, no? Hindi ko kayo sinasaktan. Buksan po natin ang ating isipan. Dahil ang ating isipan, yung ating mata, hayaan natin yan mag-process sa timbangan. Huwag sa reservation na meron ka na agad reserve. Ay hindi, ganito, ganyan, nakasarado. Hayaan mong mag-balance, tumimbang. Rational po tayo mga tao. Pangapat, God's judgment on nations that tolerate evil. Etong isang nakakatakot na nadadamay ang mga ilan. Hinahatulan ng Diyos ang isang bansa na tinotolerate o pinapanigan o kinakampihan ang masama. Sabi ay sa Isaiah 5:20, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness." Binabaligtad yung mga masasama na kriminal, na sindikato, na drug involved, na protektor ng mga masasama, mamamatay tao, nagagalit, sumusumpa sa Diyos sa katuwiran, siya pang pinapalakpakan. Galit po ang Diyos sa mga ganyan. Kaya tuloy yung bansa natin, no doubt. No? Sabi, God judges a nation that tolerate evil. Ito po yung verse na patunay. Ibig sabihin, when people glorify or defend those who do wrong, they invite God's judgment on themselves and their nation. No, ito po yung warning kung nakikinig kayo at nanonood kayo. Luwat ng ginoglorify at dinidepensahan yung mga taong gumagawa ng katiwalian at kademonyuhan. Ikaw ay nag-iimbita ng hatol ng Diyos sa iyo at sa iyong bansa. Siyempre, damay dyan yung matutuwid. Naalala nyo ba yung story ni Lot? Yung pamangkin ni Abraham? When God decided to destroy Sodom because of its evil nature, ano sabi ni Lot? Nakikipag-bargain pa siya, Lord, kung baka mamaya may matuwid diyang 10. Pababa ng pababa. Hindi niya i-destroy, pero anong nangyari? Dinestroy niya. Dahil bakit? Masama na yung bansa, pero niligtas niya yung mabubuti. Nakatakas sila Lot and his family. Pero meron doon, nakita natin yung asawa niya lumingon. Dahil nang hinayang sa riches at ganda, glory ng Sodom. Yan po yung epekto na kapag ikaw ay materialistic at mahal na mahal mo yung pera. Gaya ng mga mandarambong na politiko ngayon. Na mayaman na, kakamal at kakamal pa, kakamal at kakamal pa. Kala niya naman madadala niya sa impyerno. This is a fact, hindi mo madadala sa impyerno. Sabi ni Job, hubad akong pinanganak, hubad din akong mamamatay. Ibig sabihin, wala ka madadala. At pagharap mo sa langit, ano ang ginawa mo sa lupa? Yun ang big factor dun na dapat mong ginagawa dito sa lupa. Yun dapat ang isipin mo. Sabi rito, on the curse of corruption. Ito ay biblical din ha. Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin condemns any people. No? Tinataas ng katuwiran yung bawat bansa, o tinataas ng katuwiran ng isang bansa, pero yung kasalanan, kagaya nitong form of corruption, ay hinuhusgahan ang tao. Ibig sabihin nito, this speaks directly to the idea of a curse, sumpa. Itong Bible na to talks about sumpa, na ang leader daw ay na kung nag-a-act siya unjustly, baluktot, wala sa batas, binabaluktot ang batas. No? The entire nation bears the consequences, damay-damay. Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kaya may karapatan po itong si Atienza na matuwa at magalit kung ang tao ay isang masama
At kung isang taong masama ay naparurusahan, natutuwa. Yan, sa'yo ate, makinig ka. Poverty, violence, division, because sin brings suffering. Yan po ang sakit ng ating bansa. No? Pero ang bansa, sabi sa Chronicles, no? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Yan po yung kondisyon ni Lord. Hindi po yung parelihiyoso ka lang effect. Si Lord, ginagamit mo pa yung pangalan ni Lord. Ako po ay isang relihiyosong tao. Takot-kot ka pa ng Bible verse at ikaw pala ay supporter naman ng masama. Sarap mong batukan. No? Ginagamit mo pa yung salita ng Diyos sa kabaluktutan mo. Pinsan nga yung sinungaling, naniniwala pa sa kanyang sariling kasinungalingan. Yung pinakadelikadong tao. So, yung kasinungalingan na kanyang inisip, pinabricate, inimagine, naniniwala siya na totoo. Oh, no! Kaya kayong mga nasa upuan dyan, na mga Kristiyano, man of God daw, na dapat naglalight, siya pang dilim. Pagdating nyo sa harap ng Diyos, kung makaharap kayo sa Diyos sa langit, po, lahat naman naharap. Dahil may tinatawag tayong judgment. Ito para malaman mo na ikaw na politiko na supposedly dapat matalino, pero alam ko hindi mo alam to. Meron tayong tinatawag na judgments. Sige, bigyan kita ng dalawa. Isa is white throne judgment, yung sinasabing judgment of the wicked. No? Judgment ito ng mga masasama. Sila po ay haharap sa Diyos, no? At sila po ay hakatulan. May isa namang judgment, itong judgment of the, actually it is not a judgment, it is a kind of rewarding na tinatawag na bima para ito sa mga ligtas. Kung ikaw ay Kristiyanong tinutukoy mo pero masama yung ginagawa mo, lantaran na binabaluktot mo yung batas at kinakampihan mo yung masama, questionable ka, hindi ka kasama sa bima. Aside from that, yung mga judgment of the nation, etc. So ikaw, dapat nasa tama ka at nagsasabi ka ng totoo para hindi dumadanas yung bansa natin ng paghihirap, ng violence and division. And then, God's call to stand for justice. Sa Micah 6:8, sabi ron, He has shown you, O moral, what is good. O what does the Lord require of you? To act justly and love mercy and to walk humbly with your God. Inutusan ka, pero pinakita niya ito sa'yo. No? Na i-promote mo yung morality. Ano yung mga sakot nun? Kabutihan, mercy, compassion, goodness. Dahil yan ang nire-require ni Lord sa'yo. Ikaw ay nilagay dyan sa posisyon, presidente ka man, senador, kongreso, anuman posisyon mo, dahil meron siyang nire-require o pinagagawa sa'yo. Pero kino-convert mo kasi ito sa katiwalian at ginagamit mo yung posisyon mo sa pagnanakaw, sa kasinungalingan. To act justly and to love mercy and walk humbly with your God. So, ibig sabihin, instead of fearing men or political powers, we are called to stand for justice and truth. Tayo mga tao. Sabi nga yung Constitution is by the people and for the people, sabi ni Abraham Lincoln. Sabi nga ng Latin word, the voice of the people is the voice of God. So, tayong mga tao, dapat may boses tayo at hindi tayo sinusuppress. Etong mga tiwali, kapag sila po'y nahuhuli, magdedemanda, magkukulong, maghahamsampa ng demanda. Akala nila mapapatikom nila yung bibig ng tao, lalo na kung nakakaalam ng katuwiran. So, we are called, tayo po yun to stand for justice and truth. Kaya po nagsasalita tayo, naghahayag tayo ng tama, dahil we are standing for the truth. No? We are not supposed to be afraid or fearing men or political power. No? Dahil bakit pinapasweldo lang naman natin yung mga yan. Sila po ay nandyan para magtaguyod ng bansa at maglingkod. Hindi para magnakaw, magkampi-kampi, o kapartido ko to. Proud na proud pa itong partido ko, kampi ko yan. Hindi naman kayo nilagay dyan para magkampi-kampi. Nilagay kayo dyan para itaguyod yung bansa. Look at our neighboring country na nilagpasan na tayo years ago. Bakit? Dahil sa umpisa,
sa mga leaders. Kapag ang leader ay baluktot, damay ang buong bansa. So ayus-ayusin nyo para hindi kayo hatulan ng Diyos. Ito sinasabi ko sa inyo this is not a superstition, kasasabi lang dito na you invite judgment in you and in your nation. But first, in you and then surrounding you. No? Ikaw at yung mga sabihin natin, bago umabot sa bansa yan, pakalat yan. Parang yung sinabi sa Acts 1:8, you shall be witnesses to me in both Jerusalem. Who is the Jerusalem? Yung pamilya mo. And Judea, yung mga neighboring mo. And then the uttermost, hanggang sa ibang bansa, ibang lugar. So starts in you first, palakad. So matakot ka. Panoorin naman natin isang video, mga ka-wonder, na may pinost siya rito at bigyan natin ito ng opinion. Alam nyo ba, nakakatakot talaga yung nakausap ko na nanguhula. Kasi ang sabi niya, si Kato na manguhula, ang sabi niya, yung mga Duterte talaga, para siya talaga may sumpa na kasama. Yung talagang pag sila namuno, nandun yung kaguluhan, kamatayan, pandemic, kahirapan, ganun ang dala ng Duterte. Ngayon, di ba? Kahit hindi nga sila presidente, pero nandyan si Sara Duterte, di ba? Ang gulo ng Pilipinas. Tapos, mismo sila. Mismo sila. So, yung sinasabi ni Kuya dito, nasa Bible po yan. Na kapag ang leader na namumuno na masama, masama, pahirap din ang ibinibigay nito sa bansa. Pero yung pandemic po is, pandemic yung buong mundo yan. Medyo na napasok lang. Of course, buong mundo na yan. Medyo hindi na ito pasok sa context. Pero gayon pa man, kung paano pinamalakad, paano minanage during that time, maaring iyon ang tinutukoy ni Kuya. Yung mga solid na DDS, di ba walang katahimikan sa kanila? Nanonotice yun, totoo yun, hindi naman invento yun, di ba? Kahit ultimong pagkain lang, talagang parang pusa at pusa at daga or aso at pusa, di ba? Kasi nasa sumpa na talaga yan ng mga Duterte, at kung DDS ka, yung gulo nakaakibat po yan, hindi po talaga matanggal yan. Yan po kita naman natin meron nga ako nabasa nakitang isang post na gusto nilang ipasok yata, I'm not sure kung totoo yan, na ipasok si Sara Duterte sa Guinness Book of World Record bilang isang pinakawalang silbi na Vice President. Anyway, the action speaks for herself, na pumupunta siya, she roams around from country to another, and then dito sa bansa natin, kada invitation sa kanya, bad-mouthing lahat ang ginagawa niya. Paninira, puro pananakot, obvious yan. That is a public evidence. Yung mga sinasabi niya, na dahas, natapang, galit, punong-puno ng puot sa puso. Yan po ba ang gusto natin maging leader? Na puot at galit ang laman ng puso? Yan ang mangyari sa bansa natin. At uhaw na uhaw, talagang ipinupush. Araw-araw, dagdagan pa ni Roque, yung mga katribo niya, at yung mga bayarang vloggers na pinaniniwalaan din itong mga supporter na walang kaalam-alam, na kung ano yung pumasok, hindi na nagpa-process, output agad. Dapat matalino tayong mga tao, pagpasok, process. And then, bago mag-output. Kaya huwag kayo magtaka, na kapag ang DDS na nasa taas, talagang may sumpa ang Pilipinas. Para bang talagang, alam mo yung meron kang balat, parang ganun ang mga DDS. So ito yung sinasabi ni Kuya. Sabi nito, do not support or join wicked, which is exactly what the DDS are doing. You shall not fall in with many to do evil, nor shall you bear witness in a lawsuit siding with the many so as to pervert justice. One of the perverting of justice bilang contributor is itong pag-fake news. Because the evidences, the facts are also being used. Sa korte, ginagamit nga yan. Yung mga witness Paano kung false ka pala? Diba? So, sabi nito, the consequences of supporting evil. DDS are supporting evil. Sabi, acquitting the guilty and condemns the innocent. Si Marcos na nga nag-reveal ng flood control, tapos siya pa'y binabanatan ngayon, itong mga mangmang
Ikaw, umalis ka dyan sa pwesto. Dahil sa si Lisa Marcos na nandun nagpapatakbo. At dahil sa'yo, sa administrasyon mo, laganap ang korupsyon. Hindi niya alam sa panahon lang ni Marcos na bunyag ang korupsyon. No? Na-involve nga si Martin Romualdez, baba. Sino yung mga dyan? Kahit nga si Tory na walang korupsyon, medyo nagkamali lang, baba. Kung nasa power of abuse yan, hindi pa bababain yan. Doon natin makikita na nag-example si PBBM. At kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, kakalabanin ng masama. No? Marami ang masama. Pero good thing, maraming sumusuporta kay PBBM. No? So God's judgment on nations that tolerate evil. Kaya yung bansa natin, totoo yung sinasabi nitong si Kuya, na tayo ay nagsasuffer, na dala ng mga evil leaders. I'm not just only saying kay Duterte, nakakulong ngayon sa ICC. I'm also referring to those who are now sitting na hindi pa nadidiscover yung inyong kasamaan. But because of you, our nation is also suffering. So let's pray for our nation, mga ka-wonder. Hindi lang yung puro opinion, puro siyensya, puro dunong. Dahil tandaan natin lahat ng habag at awa ay nakasalalay sa Diyos. Hindi yan sa tao. Nasa Diyos ang lahat. Sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang pagkokontrol ng lahat kung tayo magpapakumbaba at lalapit sa Kanya at hihingi ng tulong. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to like this video, give me a thumbs up para i-introduce ni YouTube. At please share this video para malaman ng iba yung ating pinag-usapan ngayon at mamulat din ang kanilang isipan. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang dito lang mga ka-wonder, and God bless. Wonder Vlogcaster.